Yun. Hello guys. So, ayun na nga no. Marami pa rin kasing tawag dito, nagkakamali sa pag-install kay Oprekin ano. Gusto ko lang sabihin na napakaganda po talaga ni Oprekin. Oprekin based tayo no. Oprekin based Pisonet. Maganda rin naman yung original ng Oprekin. Siyempre, siyang legit na gumawa niyan eh. Download nyo na lang, free lang yun sa website nila. No? Mabilis yun. Talagang para yun sa mga mabababa ang specs. So, ngayon, ito, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-install at saka makikita nyo dito sa video na to kung ano yung loob ng Oprekin base natin na Pisonet. Kasi itong Oprekin base natin na Pisonet, 7 gigabytes lang to pag na-install nyo. So, yung Oprekin base, yung gawa ni Oprekin na Windows 11 version is binawasan ko pa. Yun, binawasan ko pa. Inalis ko yung mga unnecessary files at saka unnecessary apps na hindi naman kailangan ng Pisonet, no? Tulad ng mga hello na yan dyan sa pag welcome screen tsaka yung mga login screen, tinanggal-tanggal ko yan no? At hindi naman natin kailangan yan ano? Tapos marami pa tayong mga settings na inon para mas maging smooth palalo pero smooth naman yung kay Oprekin. So yun na no? In-optimize ko, kung mapapansin nyo dito tayo sa virtual machine ko, in-optimize ko yung machine para sa 2 GB RAM lang. Tapos para sa dual core lang. Yan, core to duo or dual core. Tapos ang hard disk mo is 1 to 8 GB lang. Ayan, kitang-kita naman ano. So ayan. So ito na yung halimbawa, i-on na natin yung CPU no, yung PC. I-on na natin. I-install. Ginawa ko po ito sa Rufus. May guide po ako sa Rufus dito sa YT channel ko. Hanapin niyo na lang. Nandiyan yung guide ko kung paano nyo gagawin si Rufus. Ang masasabi ko lang, para tumakbo si Roblox at saka si Valorant, kailangan tatlong box ang naka-check doon sa portion ni Roblox na i-uncheck nyo yung pinakaunahang box, tapos yung kasunod niya may check, tapos yung dalawa sa huli na may check. So ito no, magse-setup na tayo no ng ito yan. Next lang yan. Hintayin lang natin since mabilis naman yan dahil ginawa ko ring NVMe yung hard disk sa virtual machine. So ayan, hintayin na natin. May nag-message sa akin. So hintayin natin. Maraming salamat po ulit sa mga nag-avail. Medyo nahihirapan lang ako mag-reply ngayon sa inyo dahil ang dami yun na hindi ko masyadong in-expect yun ano. Tapos sa mga nagpapadala ng merienda, sobrang salamat po. Sa inyo maliit na bagay lang ho yan. Akala nyo napakaliit lang sa inyo yan. Pero sa akin po napakalaking bagay po yan. Saglit lang ha. Shoutout nga pala kay Mark Anthony. Salamat Mark sa merienda. Sobrang salamat. Ito na oh. Sabi mo ibili ko merienda, binili ko tuloy. Salamat. Saglit lang ha. Hello din kay Jun. Salamat Jun. Jun Meho. Medyo or Meho. Salamat ha. Salamat din sa merienda sobra. Nung isang araw, salamat talaga. Yung mga natututunan nyo naman sa akin, mga basic lang po yan. Hindi yan advance. Merong topic tayo na advance minsan, pero yan. Mga basic lang po yan. Yan. So, eto na oh. Gusto ko kasi ganyan, bare din yung tutorial. Actual nyo rin makikita. Hindi naka-VMware na full screen. Malinaw nga yung tutorial sa kanila pero hindi nyo lang kung kinakat na yun. Pangalanan natin ng Pisonet. Halimbawa, Pisonet Client 1 yan. Tapos okay maglagay ng password para dire-diretso siya sa Windows.
para walang login screen. Dun sa Windows 7 natin, pakiramdam ko hindi na talaga natakbo si Roblox eh. Pero gumagawa ako ngayon ng Windows 7 na subukan kong patakbuhin si Roblox. Tandaan nyo guys, yung mga PisoNet version ko na Windows 7, Windows 10, Windows 11, bare bones yan. Talagang totally walang apps yan, wala lahat. So, mano-mano ang installation yan. Simula umpisa, pagka-install mo ng Windows, install yung drivers. Napaka-importante ng drivers. Kaya bago kayo mag-format, isave nyo na yung mga driver nyo, lalo na yung LAN card nyo. Kailangan yan. O kung wala, meron kayo dapat na USB Wi-Fi para magamit pag-download ng mga drivers. Kundi talagang mahihirapan po tayo. Ngayon, pagka tinatanong niyo ako dito sa may pending activation ni Dipris, yan. Pending activation. May paraan po tayo diyan sa mga paid version. Meron po. Alam niyo naman yan, binigay ko na sa inyo. Hindi naman kayo talo, isipin nyo, 50 pesos lang. Guys, 50 pesos, meron na kayong 4 na Windows. 7, 10, 11, tapos may bonus pang Oprykin based. Ito na nga yun, yung Oprykin based. Yan. Tapos meron pa kayong Office 2024 na sa lahat. Tapos lahat, pati complete tutorial kung paano mag-format, ituturo ko sa inyo yan. So ito na po yung Oprykin base natin. Ayan lang po siya, sobrang gaan kasi wala na halos lahat laman talaga. Yan. Windows 11 Pro, manufacturer Oprykin. Free lang po yan sa website nila, download nyo na kung gusto nyo pa, walang problema po yan. Tingnan nyo naman, install RAM ko is 2 GB RAM lang, no? So sobrang baba na po niyan. Tingnan nyo yung device manager. May hindi na naka-install. Pero madali na yan. Ganoon naman talaga eh. Ayan. So ayan, no? Windows 11. Ayan. So punta tayo ngayon dito dahil okay na siya, no? Ang una nyo gagawin, syempre, yung current time, itama nyo po muna. Kasi naka-internet based tayo eh. Yung time zone lang naman yan, gawin nyo lang Hong Kong, sorry. Gawin nyo lang Hong Kong. Yan. Tapos okay na yan. Tapos ayan, eto na si Oprykin. So eto lang, sobrang gaan, di ba? So ang kagandahan nito, may mga tools na to rito. Right click nyo sa taskbar, properties, ganyan. Di ba? Thanks. Tapos, thanks. Di ba? Para gusto nyo maano talaga. Yan. Windows 11 na Windows 11 ang datingan. Tapos transparent na transparent, di ba? Ang ganda. Yan, pwede kayo na mag-customize niyan. Bahala na kayo mag-aral diyan para customize yan. So tapos niyan, ganyan na. Okay na siya, di ba? So ngayon, para ma-install niyo yung nawawalang drivers, since connected naman na kayo sa internet, kayo nang bahala doon. Pero tuturo ko sa inyo yan, syempre, sa halagang 50 pesos kasama yan. Tatakbo na si si Roblox at saka si Valorant diyan. Okay, smooth na smooth yan guys, sobrang smooth. As in totally sobrang smooth. Ang apps niyan yan lang. Wala na. Diba? Wala na. So tingnan natin kung ilan ang laman yan. Si Oprykin nasa 10 gig ang bawas sa noon maigi. Tingnan niyo 6 gig lang halos, di ba? So sobrang makakatipid kayo kung naka SSD lang kayo rito. So sobrang tipid nyo sa space. Tapos ang bilis pa ng system nyo. Tapos lagi kong ginagawa rito para maganda pa rin tignan ng mga PisoNet nyo sa advanced system settings, sa virtualization, sa performance. Tapos check lang to. Yan. Dapat 4 lang yung check dyan. Tapos alternate. 4 ang check, tapos alternate. Okay. Then okay na siya. Mas maganda siyang tignan. Lalo na ho yan kapag na-update yung drivers, kasama po yun, yung mga drivers niyan, kasama po yan sa 50 pesos nyo. So, ano pa ba naman? Lugi pa ba kayo? So, sa mga sa mga nagtatanong kung payment first, payment first po tayo. Pambira, 50 pesos na lang po yan. At hindi ko naman kayo-scamin sa halagang 50. Yun, maraming salamat. Salamat, shoutout sa mga bago kong followers as of this moment, July 10, salamat, nadagdagan po tayo ng 12 followers. 12 followers, okay? Maraming salamat po sa inyo. Sana po dumami pa po tayo. Sa inyo, yung mga problema nyo sa PisoNet nyo, sa computer shop nyo, basta wag lang po diskless. Opo. Kasi diskless hindi ko po linya yan. Opo. Kahit ginagawa ko po yan, nag-diskless din po ako,
ayoko po kasi ng disc-less kasi malaki ho ang ano yan eh. Malaki ang pinuhunan ko diyan ako. Naglabas po kasi ako ng oras diyan at saka panahon, tapos nagbayad din po ako para patutunan ko yan noon. Oo, talagang pahirapan ng pagbabayad nung araw niyan. Hindi naman katulad ngayon, napakarami ng tutorial sa YT. O nung araw talagang mano-mano, ma-attend ako ng seminar. Kapag nag-seminar ang Intel dito sa CCP, wala naman akong pambayad ng ticket noon. So ang ginagawa ko, kinakausap ko yung guard dun sa labas ng pinto. Marinig ko lang yung topic. Tapos pagka gusto ko makita yung topic mismo, okay, may ginagawa na actual, kinakausap ko yung guard. Binibigyan ko naman yung guard kahit paano pang panigarilyo para lang. Kasi nakita naman nila, natutuwa naman yung guard, natutuwa sa akin kasi gusto ko nga daw matuto. So since syempre hindi naman tayo able magbayad sa mga ganyan nung araw, at saka hindi rin alam naman ng parents ko na ginagawa ko yun. Kasi sobrang addict ko sa mga computer technology yun. Pero doon naman po sa mga hacking, believe me, walang may dudulot na maganda ang hacking. Opo. Huwag nyo na humbalakin. Kaya tinigilan ko yan. Ayoko niyan. So, straight tayo, patas. Maraming salamat po sa inyo. No? Sana po patuloy po tayong dumami at saka magtulungan. Sabay-sabay po tayong matututo. Lagi ko po sinasabi, hindi po ako magaling, hindi po ako ang pinakamagaling. Marami pong mas magaling sa akin at marami pong gumagawa malapit sa lugar nyo. So kung malayo kayo, gusto nyo magpagawa sa akin, wag na po, dyan na lang po kayo sa malapit, at least safe pa kayo. Tapos napakalapit pag nagka-problema, hindi kayo may ma-hassle magpunta na napakalayo. Opo. Sa ngayon po, hindi pa po ako gumagawa ng mga hardware problem kasi nga unang-una hindi ako makakapaghanap ng pyesa, ang layo po ng kaya po sa amin, di ba, para puntahan ko. Tapos wala pa po ako masyadong makakasama para pagpunta doon. So ngayon, para sa kapirasong pyesa, tapos magkokotse, magagasolina ako, diba? So magkano nyo babayaran sa akin yung pyesa? Mamamahalan lang po kayo sa akin. Kilala nyo naman ako. Oo, mahal talaga ako sa professional fee lang. Pero sa mga ganyan, sa mga pyesa-pyesa, patas tayo dyan. Hindi tayo nanlalamang. Hindi natin kailangan manlamang para umasenso. Tandaan nyo yan, guys. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa inyo.